Love Stories. Love Stories. Hindi lahat sa atin ay merong pribilehiyo na magkaroon ng pantay-pantay na estado sa buhay. Ibig sabihin may mayaman at may mahirap. Pero lahat tayo ay may karapatang maging masaya at magkaroon ng kaaliwan habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Hindi pa naman huli ang lahat, iyan ang madalas nating sabihin kapag may isang bagay na nangyayari ng hindi ayon sa ating kagustuhan. O di kaya ay binigyan tayo ng pagsubok ng langit bunga ng ating mga nagawang kasalanan. Habang ito'y hindi masama dahil habang may buhay ay may pag-asa. Ang mga katagang ito ay maaari nating maiwasan kung sa una pa lamang ay hindi na tayo nagkulang. Yan ang eksaktong pinagdaraanan ng kabarangay at letter sender natin ngayong Sabado na si Amos. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng kwento ng buhay ko, ay gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nito. Malaki po ang naitutulong ng mga istoryang ibinabahagi ninyo para ma-inspire at matuto ako mula sa mga karanasan at pagsubok na pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Aminin ko ang karamihan sa mga yon ay nagagamit ko sa tunay na buhay. Lalo na kapag nagpapayo kayo sa dulo ng bawat istorya, Papa Dudut. Kaya isang gabi, naisip kong sumulat sa inyong istasyon na tumaasa po ako na sana ay mapili po ninyo ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amos, 31 years old at tubong Indang, Cavite. Pero kasalukuyan po akong nasa Makati dahil sa aking trabaho. Lumaki po ako sa isang depektibong pamilya. Kumbaga sa isang maayos na gamit ay sira ang mainam na terminolohiya. Alam ko naman na walang perpekto sa mundo. Lahat ng bagay pati tao ay may kapintasan at may diferensya. Pero bilang bata na produkto ng magulong pamilya ay malaki po ang impluwensya nito sa akin. Factory worker po ang tatay enteng ko samantalang kasakasama namin sa bahay ang nanay Gloria namin. Meron po akong kapatid na babae, si Badet. 10 taon po ang tanda ko sa kanya kaya naman baby sister po talaga ang turing ko sa kanya. Meron pa po kaming kapatid na sumunod sa akin pero namatay noong sanggol pa lamang dahil sa tigdas, Papa Dudut. Kaya nga akala ng mga magulang ko ay hindi na sila magkakaanak hanggang sa isilang ni nanay si Badet na masasabi kong inalagaan ko ng gusto simula bata. Nang mga panahon na yon kasi ay nagtatrabaho pa si nanay bilang mananahe sa isang garment factory sa lugar namin ng ilang taon bago siya tumigil at manatili sa bahay para intindihin kaming magkapatid. Pero ang payak naming pamilya ay nagbago ng makagawa ng pagkakasala si tatay sa amin, ngunit higit yung atrasong yon kay nanay. Nagkaroon po siya ng kabit at nagkaanak pa rito. Yung kasalanan na yon ay malaki po ang naging epekto sa aming pagsasama bilang pamilya. At kahit nasabihin na nating tinanggap na lang ni nanay na nagkaroon ng ugnayan si tatay sa iba, may mga araw na bumabalik yung sakit. Mas nagiging doble yung kirot dahilan upang mabuhay ang matinding galit na matagal nang kinikimkim na nagiging resulta upang mahalungkat ang nakaraan.
Walang hiya ka, Enteng! Dapat sa'yo binabato ng kalderong damuho ka! Uy! Kumuntik na ako dun ah! Hoy Gloria! Muntik pa ako mabukulan sa ginawa mong babae ka! Pasalamat ka, yan lang ang binato ko sa'yo at hindi kutsilyo! Sa susunod, may tatarak na talaga sa'yong buwisit ka! Kaunti na lang, papatulan na kita! Sige, subukan mo! Tignan natin kung hindi ka matulog sa likod ng mga rehas! Mas mainam pa nga kung yun na lang ang himas-himasin mo kaysa kung sino-sino babae dyan! Napakaharot mong ungas ka! Ano na naman ba yung sinasabi mo? Ay nako, wag mo kong paandaran! Kung ako sa'yo, mag-ingat-ingat ka! Kasi isang araw bubula na lang yung bibig mo! Nay, Tay, andito na po ako. O Amos, ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Galing po ako sa eskwelahan, Tay. Sigurado ka? Igagaya mo pa sa'yo na sinungaling yung anak ko? Pwede ba patahimikin mo tong nanay mo? Kaunti na lang, kukutos ako na to. Ingay-ingay, napakapalaway. Ba't ako pa talagang pinapalabas mong nag-umpisa ng gulong to? Sino pa nga ba? Alam nga naman yung kapitbahay. Ikaw yung may ingay dito. Kanina ka pa putak ng putak. Daig mo pa inahing manok sa ingay. Nakakabingi ka na. Ay, Nay, ano na naman po bang pinagtatalunan niyo ni Tatay? Eto kasing magaling mo, Ama! Nalaman ko may nilalanding babae dun sa trabaho nila! Hindi totoo yan, Gloria. Hoy Amos, wag ka maniniwala sa nanay mong sukdulan na sinungaling. Wag na wag mo akong matawag-tawag na sinungaling! Dahil napatunayan mo na sa akin at sa mga anak mo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Sino nagkaroon ng kabit sa atin noon? Ako ba? Hindi ba ikaw? Ayan na naman tayo. Matagal na yung Gloria. Hindi ka pa ba nakakausad? Paano ko uusad? Palagi mong pinapaalala sa akin na hindi ka mapagkakatiwalaan. Akala ko ba pinatawad mo na ako? Pinatawad nga kita, pero hindi ko makakalimutan kung paano mo ako pinagbukang tanga. Tapos ngayon, malalaman ko na meron ka na namang kinalolokohan sa trabaho ninyo. Tay, totoo po ba yung sinabi ni Nanay? Anak, kasi... Kung ganun, totoo nga. Pero wala naman akong ginagawang masama. Nagkataon lang yun. Nabigyan lang na mali siya. Nabigyan ng mali siya kasi meron naman po talagang mali siya. Anong sinabi mo? Aray! Ito tumatalas tapos ng dila mo kung asika! Bitawan niyo ako! Bitawan Hindi mo po ako sa makahinga! Amos! Aray! Nagteteng ka naman, Gloria! Bakit mo ko inampas? Sige, subukan mo pang saktan si Amos. Baka hindi kita matansyang hudas ka. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako, Nay. Sus! Akala mo naman may ginawa ko dyan sa anak mo. Kinwelyuhan ko lang. Pagsabihan mo yung anak mo na ayusin yung pagsagot sa akin. Hoy Amos, tatay mo pa rin ako. Tatay ko nga kayo pero nagpapakatatay po ba kayo sa amin? Kasi kung oo, bakit hindi kayo nagbabago? Sinusubukan mo talaga ako? Bababuhin ko yung ulo mo! Di bambuhin nyo? Diyan naman kayo magaling eh. Yung manakit. Pumreno ka ha? Sumusobra ka ng bata ka! Hindi na po ako bata. 20 anyos na ako. Kaya alam ko na yung mga nangyayari. Alam ko na kung ano mga pinaggagawa nyo. Kahit anong sabihin mo, bata ka pa rin at wala kang alam. Kaya manahimik ka na lang dyan kung hindi kukutusan talaga kita. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Magkakamatayan tayo, Enteng. Kaya nagiging matigas ulo niya si Amos eh. Kasi kinukonsinti mo. Alam mo, mabuti pa magsama kayo. Ayoko matulog dito sa bahay ngayon. Pareho kayo mga buwisit. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Doon ka pupunta sa babae mo, no? Ewan ko sa'yo. Hayaan nyo na po siya, Nay. Ano hayaan? Mamayamana ka na naman niya yung babae niya. Hoy, Enteng! Dito ka lang sa bahay! Hindi ka aalis! Ayoko makita yung pagbumukha mo. Ganun po pala talaga kapag nasira na yung tiwala ng isang tao sa iyo. Kahit na anong gawin mo ay hindi na maibabalik yung dating kayo. Yung samahan ninyo kung paano kanya itinuring o kausapin. Sa edad ko noong 20 anyos ay hindi ko na maalala kung kailan yung huling beses na nagpalitan ng matatamis na salitang mga magulang namin, Papa Dudut. Kung meron man ay napalitan na ng mga masasakit at masasama nilang patutsyada sa isa't isa. Ang mga ala-alang yon. Malaki ang kasalanan ni tatay pero may pagkukulang din naman si nanay. At bagaman batid kong masama ang pangangalo niya, naniniwala akong dalawang tao ang nagpapatakbo ng isang relasyon.
Simula noon ay naging bangungot na ang pagsasama ng mga magulang namin. Hindi nila alam na sa bawat away nila, sigawan, palitan ng mga masasakit na salita. Pagwawala at pagiging bayolente ay malaking bahagi ng ligtas at maayos na kabataan namin ng kapatid ko ang ninanakaw nila sa amin. Maraming beses na ayaw ko nang umuwi sa bahay namin pag nasa eskwelahan ako dahil ayokong makita sina nanay at tatay papadudot. Pero alam kong kailangan dahil naghihintay sa akin si Badet. Malambing na bata po ang kapatid kong yon. Pero matatakotin siya lalo na pag may nakakarinig siya ng kalabog at malalakas na boses. Sa edad niyang 10 ay nagkaroon na siya ng trauma sa mga magulang namin lalo pat walang pinipiling pagkakataon sa mga pag-aaway nila. Isang gabi ay umuwi po ako sa bahay namin na alalang-alala dahil binalita sa akin ni nanay doon pa lang sa pinto na nawawala daw si Badet. Tumakbo raw ito noong nagsasagutan sila ni tatay kaya naman hinanap ko po kaagad ang kapatid ko. At makaraan ng kalahating oras ay natagpuan ko siya sa bakanting lote na palagi naming tinatambayan. Andito ka lang pala, Badet. Pinag-alala mo kami. Sorry, kuya. Ay, ayos lang. Mahalaga, ligtas ka. Pwede bang tumabi si kuya dyan sa upuan mo? Pwede po. Usog ako. Ayan, upo ka na, kuya. Kasya tayo rito sa bato. Malapad naman to eh. Matigas nga lang. Okay ka lang ba? Okay naman po. Paano mo po nalaman na nandito ako? Tambayan natin to eh. Dito tayo madalas nagpupunta pag nag-aaway sina nanay at tatay. Medyo huli na nga nung maalala ko kasi halos nalibot ko na buong barangay natin kakahanap sa'yo. Sorry po ulit, kuya. Hindi ko po sinasadya na mag-alala kayo sa akin. Sabi sa akin ni nanay, tumakbo ka raw na umiiyak kanina palabas ng bahay. Tapos di ka na nila nakita ni tatay. Bakit ka ba tumakbo? Natatakot po kasi ako kanila, tatay eh. Nagsisigawan po sila kanina sa bahay, kuya. Tapos kumuha po si tatay ng plato. Binato niya po kaya nabasag po. Tana, Badet. Tana. Takot ako, kuya. Kasi galit na galit si tatay. Tapos sigaw ng sigaw si nanay. Takot ako. Baka saktan nila ako eh. Hindi ka nila sasaktan dahil ako ang makakalaban nila. Gagawin mo po yun? Oo naman, kasi kapatid kita at hindi kita hahayaang masaktan ni nanay at tatay. Kaya huwag ka nang umiyak, nandito lang si kuya. Huwag mo ako iiwan, kuya. Siyempre hindi, bakit ko naman gagawin yun? Kasi malaki ka na eh. Magtatrabaho ka na sa malayo pagtapos mo mag-aral. Matagal pa naman yun, saka kung mangyayari man yun, isasama kita. Di ba sabi ko hindi kita iiwanan? Kung nasan ako, gusto ko andun ka rin. Salamat, kuya. Ganun talaga pag mahal mo yung isang tao. Di mo hahayaang mag-isa at di mo iiwan kahit anong mangyari. Ibig sabihin, mahal pa rin ni nanay si tatay kasi di pa rin niya iniiwan kahit lagi po siya nagagalit. Ha? Sabi mo kasi pag mahal mo po yung tao, di mo hahayaan mag-isa, tsaka di mo iiwan. Oo, pero hindi ko sigurado kung mahal pa nga ni nanay si tatay. Kasi may kasalanan po si tatay kay nanay. Oo, meron. Hindi na po ba mapapatawad ni nanay si tatay? Mahirap patawarin yung kasalanan ni tatay. Pero siguro mahal pa nga siya ni nanay, kaya di pa rin niya magawang iwan si tatay. Ewan, di ko talaga alam kasi kung mahal pa nila ang isa't isa, hindi sila laging mag-aaway. Hindi sila magsasalita ng masasakit tapos naririnig pa natin. Kuya, naiinggit po ako sa mga kaklase ko kasi mababait yung mga nanay at tatay nila. Lagi nilang kinukwento sa akin na namamasyal daw sila pag Sabado tapos kumakain sa labas. Nakikipaglaro rin po sa kanila yung mga nanay at tatay nila pero sina nanay at tatay laging nagagalit at nag-aaway. Sorry Badet ha,
Kasi nararanasan natin yung ganito. Sorry kasi nagkaroon tayo ng mga magulang na katulad ni nanay at tatay. Wala naman po kayong kasalanan eh. Di naman natin mapipili sinong magiging nanay at tatay natin. Pero masaya naman po ako kasi kuya kita. Masaya rin ako na nandyan ka. Pakiramdam ko di ako nag-iisa. Basta wag po kayo mawawala kasi kayo lang kakampi ko. Oo naman. Ikaw din, wag na wag mong iiwanan si kuya kasi malulungkot ako. Saan po ako pupunta eh? Naliligaw pa nga ako papunta sa school. Puro ka talaga kalokohan. Kuya, pangako. Kahit tumanda ako, dito lang ako sa tabi mo. Pangako yan ha. Aasahan ko yan. Sige ba? O paano? Uwi na tayo? Madilim na eh. Mamaya ng kaunti. Baka nag-aaway pa si nanay at tatay eh. Sige, dito na lang muna tayo kahit sandali. Pero anong gagawin natin para malibang tayo? Ah, alam ko na. Panoorin na lang muna natin yung mga bituin. Tingnan mo, ayun sila sa langit. Ang ganda at ang ningning. Uy, may bulalakaw! Hala, nakita ko rin yun. Humiling tayo, kuya. Sabi ng kaklase ko, pag nakakita daw tayo ng bulalakaw, pwede tayong humiling eh. O sige. Ayan, tapos na ako. Nakailing na ako. Ikaw ba? Tapos na rin ako. Palagay mo matutupad yung mga hiling natin? Opo, naniniwala po ako na matutupad yun. Dahil dyan, naniniwala na rin ako. Tara na, daan tayo sa plaza para malibang ka. Yay! Tara na po! Kita mo tong batang to. Kanina lang ayaw mo pa umalis dito. Kanina yon, di na ngayon. Tara na, kuya! O sige, ito na. Dahan-dahan, uy. Huwag kang tumakbo, Badet. Mahal na mahal ko po si Badet. Siya ang pahinga ko. Pero dahil sa mga narinig ko sa kanya tungkol sa pag-aaway na naman ng mga magulang namin, Papa Dudut, ay lalong tumindi ang galit ko sa puso ko para sa kanila. Para sa akin ay hindi na nila nagagampan ng mabuti ang pagiging ilaw at haligi ng tahanan dahil sila na yung dahilan para dumilim at gumuho ang aming sambahayan. Awarin po ako sa kapatid ko kasi napakabata pa niya. Pero unti-unti na siyang namumulat sa realidad na bagaman sama-sama nga kami sa isang bubong pero ang takbo ng buhay namin ay wasak at depektibo na ang aming pamilya. Ayoko makitang umiiyak si Badet dahil natudurog ang puso ko, Papa Dudut. Pero wala akong magawa. Estudyante pa lamang ako ng panahon na yon at limitado lamang din ang nalalaman ko. Naisip ko sana sa ibang pamilya na lamang kami isinilang. Yung ligtas, yung tahimik, yung hindi murahan at sigawan ang gigising sa iyo sa mahimbing mong pagtulog. Yung simple kahit salat sa material na bagay o yaman sa mundong ito. Ngunit nagsisikap at punong-puno ng pag-asa na balang araw ay aasenso rin sa buhay. Yung bang nagtutulungan at nagdadamayan. At meron kang matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Pero lahat ng iyon ay imposible na naming maramdaman sa pamilyang kinabibilangan namin. Kaya ng gabing yon ay pareho kami ng naging hiling ng kapatid ko na kung suntok sa buwan na isinilang kami sa ibang pamilya sa susunod naming buhay, sana ay hindi na lamang namin naging magulang sina nanay at si tatay. Kapag po mahina ang mga taong nagpalaki sa iyo, nagiging mahina ka rin. Kapag po wasak ang pamilya ang kinabibilangan mo ay nagiging wasak ka rin. Yun kasi ang eksaktong pakiramdam ko ng mga panahon na yon. Sa unang tingin ay isa lamang akong simpleng estudyante na pumapasok sa eskwelahan at nagsisikap para makapagtapos sa pag-aaral upang magkaroon ng matinong hinaharap balang araw. Pero sa totoo lang, wala pong direksyon ng buhay ko. Yun bang kahit pilitin akong aninagin yung liwanag ay hindi ko po talaga makita. Naliligaw po ako ng landas, Papa Dudut. Dahil sa magulo at maingay naming pamilya, ayoko nang umuwi sa bahay namin.
Gustong-gusto ko na pong layasan ng mga magulang namin ngunit hindi ko magawa dahil sa kapatid ko. Pero kapag may mga pagkakataon na sadyang doble o triple yung bigat o gusto ko lang talagang lumayo pansamantala ay nakikita ko yung sarili ko na laging sumasama sa mga barkada ko. Kaklase ko sila, Papa Dudut, at sa kanila ko natutunan kung paano manigarilyo. Madalas kami nung tumatambay sa bahay ng isa naming kamag-aral para magkwentuhan habang nagyoyosi. Para sa akin ay masarap po sa pakiramdam yung meron kang hinihit-hit at binubuga habang nagbabahagi ka ng buhay at kasawian mo. Atentibo yung mga barkada ko. Sa kanila ko nahanap yung pamilyang wala sa tahanan namin. Sila yung nakikinig sa mga drama ko. Sila din ang tumatawa at umiiyak sa mga kwento ko. Pero aaminin kong masyado akong dumidepende sa kanila. Na kung anong sabihin nila ay iniisip kong subukan o gawin. Tulad nga po ng paninigarilyo na mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang namin. Bakit ngayon ka lang? Tay, andyan po pala kayo. Tanong ko, sagutin mo. Bakit ngayon ka lang? Galing po ako sa eskwelahan. Anong galing ka sa eskwelahan? Alauna na madaling araw. Kabo pa sarado yung eskwelahan nyo. Huwag po kayong sumigaw. Baka magising sina Badet at nanay. Wala akong pakialam. Aray, bakit po kayo namamalo? Akala mo hindi ko napapansin yung pare-uwi mo na madaling araw? Tapos lagi mo sinasabi na galing ka sa pesteng eskwelahan nyo? Yun naman yung totoo ah. Ano pong gusto niyong sabihin ko? Hoy, hindi mo mabibilog ulo ko. Ay, tay naman eh. Teka lang, ano ka mo yun? Sigarilyo ba yan? Hindi po, tay. Anong hindi? Sinungaling kang bata ka? Naninigarilyo ka no? Aminin mo! Hindi po ako naninigarilyo. Anong hindi? Akin na yung bag mo! Bakit po? Akin Wag na po. sabi! Isa! Bitiwan niyo tong bag ko! Bitiwan mo o hindi tatama ka sa akin, Amos! Ano bang ingay yan, Enteng? Sarap-sarap ng tulog namin ng anak mo eh. Kuya! Sinasabi ko na nga ba? Oh, tignan mo, Gloria! Tignan mo tong nakita ko sa bag ng magaling mong anak! Ano ba yan? Teka, sigarilyo ba yan? Akin na po yan, tay! Sa'yo ba yan, Amos? Nay, sorry. Kailan ka pa natutong manigarilyo? Nay, huwag niyo pong saktan si Kuya! Huwag kang makisali rito, Badet! Doon ka sa higaan natin! Opo, Nay. Yan ba ginagawa mo kaya madaling araw ka na umuwi dito sa bahay? Ano naman sa inyo? Aba, sumisigaw ka na ngayon? Bakit, tay? Kasalanan ba manigarilyo? Marami naman dyan naninigarilyo ah. Di naman sila nakukulong. Kaya bakit ganyan kayo ni nanay sa akin? Masama sa kalusugan mong paninigarilyo! Gusto mo bang bumalik yung hika mo? Wala po akong pakialam. Akin na po yan, Nay. Dapat dito sinisira! Nay naman eh. Yan nga lang yung libangan ko eh. Anong libangan yung sinasabi mo? Di ka ba nakikinig? Masama sa kalusugan mong paninigarilyo! Kailan pa po kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? O sa amin ni Badet? Kailan pa po ba? Anong sabi mo? Hoy, Amos! Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa nanay mo! Bakit ko aayusin? Eh kayo nga lagi niyong minumura si nanay. Tapos sinasabihan niyo pa siyang baliw at siraulo. At kayo, Nay, himala na bigla kayo nagkaroon ng pakialam sa akin. Eh lagi yung sinasabi na malaki na ako at kaya ko ng sarili ko. O yan, gusto ko ng manigarilyo. Nagagalit naman kayo. Labo niyo rin eh. Kunti na lang talaga, sasapakin na kita! Sige, subukan niyo. Diyan naman kayo magaling, di ba? Lagi kayong nananakit. Sanay na kami sa inyo. Para rin naman sa iyo yung pagpapaalala namin. Ikaw din na mahihirapan pag nagkasakit ka ulit. Sabihin niyo, kayo yung mahihirapan. Kasi mapapagastos na naman kayo. Hindi ka talaga titigil sa pagsagot na pabalang? Ikaw na nga itong may kasalanan, ikaw pa itong maangas! Kumpara naman sa kasalanan ko, mas malaki yung kasalanan na ginawa niyo. Kaya wag nga kayo magmalinis dyan, Tay. Bastos talaga yung bibig mo! Hoy, Enteng! Bakit mo naman sinigmurahan si Amos? Yung anak mo kasi, Ano? lumalaking walang Ayos modo! ka lang ba? Yung ba natututunan mo sa eskwelahan? Mabuti pa, huminto ka na sa pag-aaral! Nagsasayang lang kami ng pera sa iyong bulak-bul ka! Pahirap kayo magkapatid sa buhay namin! Simulat sa pool, ganyan ang trato niyo sa amin ni Badet. Nag-anak pa kayo. Nakakahiya naman sa inyo. Tama na, Amos! Gusto mo bang paduguin pa ng tatay mo yung bunganga mo?
Maldito hayop ka! Makikita mo hinahanap mo! Tumigil na kayo, sabi! Sino ba ang tatay ko para pagsabihan akong mali ang ginagawa ko samantalang siya ay nakagawa ng hindi tama noong araw? At kahit na sabihin na nating lumipas na yon, o lasing lamang siya kaya nangyari sa kanila ng babae niya tulad ng mga kwento niya sa amin o kung anumang kabulaanan. Para sa akin wala pa rin siyang karapatang pakialamanan yung nag-iisang bagay na kinakaaliwang kong gawin. Kung magkasakit man ako sa paninigarilyo, wala akong pakialam. Katawan ko naman ito at hindi naman sa kanila. Yun po yung nasa isip ko ng mga panahon na yon, dahilan para lalo kong hindi sundin at sa halip ay nagrebelde po ako sa mga magulang namin, Papa Dudut. Para sa akin walang karapatang mangaral ang isang tao kung siya mismo nakagawa ng katiwalian sa buhay niya. Dahil ano pang magiging silbi ng mga tinuturo niya lalo na kung hindi naman siya nagbabago. Kaya galit po ako kay Tatay Papa Dudut. Sinira niya yung pamilya namin dahil naging makasarili siya. At hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil pinangatawanan na talaga ng demonyo kong ama ang pagiging sakim at masamang tatay niya. Tama ako nang sabihin kong hindi ko siya kinakikitaan ng pagbabagong buhay. Dahil isang araw ay nagkaroon na naman sila ng matinding pag-aaway ni nanay matapos siya nitong mahuli sa akto na may kinakalantari na ibang babae. Ano ba bang kulang sa akin, Enteng? Bakit mo nagawa sa akin to? Yan na naman yung drama mo, Gloria! Nakakasuka ka! Tigilan mo yan, pwede ba? Ako ba ngayon ang nakakasuka? Sino ba inahuli ko may kahalikang ibang babae? Hindi ba ikaw? Walang iya ka! Akala mo siguro hindi kita pupuntahan doon sa pinagtatrabahuan mo, no? Hayop ka! Napakawalang iya mo! Aray! Tigilan mo nga yan! Nasasaktan ako! Sinabi na tumigil ka eh! Tumigil ka na! Wala pa nga yan kumpara sa sakit na pinararanas mo sa akin, nulupong ka! Nay, Tay, ano po nangyayari? Kuya, natatakot po ako. Diyan ka lang sa likod ko, Badet. Huwag kang matakot. Si Kuyang bahala sa'yo. Nay, Tay, nag-aaway na naman ba kayo? Lumabas lang kami saglit ni Badet para bumili ng ulam tapos maaabutan namin kayong ganyan na naman. Etong nanay mo kasi sumugod doon sa trabaho ko. Tapos nag-iskandalo. Hoy, demonyo ka! Gusto mo pa talagang magbalinis sa anak mo? Napakadumi mo namang hayop ka! Nagsalita yung akala mo malinis. Kuya, natatakot po ako kina nanay at tatay. Badet, tahan na. Tingnan yung ginawa nyo kay Badet. Di po ba pwede na mag-usap na lang kayo ng mainahon para di natatakot kapatid ko? Hindi ako sumisigaw dito. Yang nanay mo parang nakalunok ng mikropono. Ang kapal na mukha mong baliktarin ako! Hindi ako magkakaganito kung hindi kita naaktuhang nililingkis at nilalaplap yung katrabaho mo! Yung bunganga mo nga, Gloria. Naririnig ka ng mga bata, oh. Ngayon, nahihiya ka sa kanila? Nung ginagawa mo yon, naisip mo ba yung mga anak mo? Hindi, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Tay, totoo ba yon? Huwag ka na makisali rito, Amos. Karapatan kong malaman ang totoo. Bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan lahat. Di na ako bata. Alam ko na mga kalokohan nyo. Alam mo pala eh. Di ba nahimik ka na lang? Napaka-immoral nyong tao. Nakuha mo talaga ako suntukin? Matapang ka na, ganon? Lintik kang bata ka! Babalihan kita ng buto! Aray! Aray ko! Huwag sasaktan Loretta, ang anak tika! ko! Tigilan mo magpalo sa akin! Lumayas ka na rito! Sumama ka na doon sa babae mo! Nandidiri ako sa'yo! Aalis talaga ako! Nakakaburito kayo! Pare-pareho kayong baliw! Ikaw ang baliw. Bastos ka talaga, Amos! Mas bastos ka. Kasi hindi mo na iniisip mararamdaman namin. Di ka na nahiya. Paulit-ulit mo na lang sinasaktan si nanay. Siguro nga panahon na para umalis ka na sa buhay at bahay namin. Aanin namin yung tatay na katulad mo. Hindi ka mabuti impluwensya sa amin ng kapatid ko. Lakas ng apog mong pagsalitaan ako ng ganyan ah! Bakit? Kaya niyo ba pag umalis ako? Sigurado namang kakayanin namin nang wala ka. Kesa naman kasama namin ang tatay naming walang kwenta. Sige! Aalis ako rito sa bahay. Pero isasama ko kapatid mo. Halika rito! Halika rito, Badet! Bitawan mo ang anak ko! Halika, sumama ka! Sumama ka sa akin!
Hindi mo isasama ang kapatid ko! Hindi naman po naisama ni tatay si Badet dahil pinagtulungan namin siya ni nanay. Sa huli lumayas na lamang po siya sa bahay namin. Kung ako man po yung nasa posisyon ni nanay ay palalayasin ko rin si tatay dahil namumuro na siya sa mga katarantaduhan niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang idahilan na aburido na siya sa pamilya namin samantalang siya nga ang dahilan kung bakit kami nagkagulo. Hindi ko po maiisip kung anong tumatakbo sa utak ni tatay at kitang-kita ko sa mga mata niya. Yung pagnanasang iwanan kami. Hindi po siya nakontento kung ano-ano pang mga masasakit na litanya ang mga sinabi niya na kung maselang kang tao ay siguradong ikakapilas ng puso mo pag narinig mo. Nang umalis si tatay, bumalik sa pagtatrabaho si nanay Papadudut. Kung ano-ano po ang mga pinasok niya, basta desente at kikita siya ng pera. Kapalit noon ay nawalan po ng panahon sa amin si nanay. Naging mainitin ang ulo niya at maikli ang pasensya sa amin ng kapatid ko. Lalo na pagpagod siya. Sinubukan ko po siyang unawain dahil hindi madaling magpalaki ng mga anak. Lalo na pag mag-isa ka lamang. Kaya nga sa paninigarilyo ako kumakapit pag gusto kong matakasan yung malungkot at masalimuot naming buhay. Para sa akin ay iba yung hatid na kaginhawahan kapag lumalatay sa lalamunan ko yung usok na mula sa yosi na hinihit-hit ko. Pakiramdam ko, lumulutang ako sa ulap at nagiging bagong tawa ko. Kaya nga magmula sa paisa-isa na doble hanggang dumami. Hindi ko akalain na kaya ko nang umubos ng kalahating pakete ng sigarilyo sa isang araw. At higit pa kapag dinadalaw ako ng pagkabalisa, kinakain ng lungkot o stress. Para sa akin ay nabibigyan ako ng aliw ng paninigarilyo at inilalayo ako nito sa realidad kahit na pansamantala. Dahil sa nakikita kong hirap ni nanay sa pagbabanat ng buto. Ako na mismo ang nagkusa na huminto sa pag-aaral at sa halip ay naghanap na lamang ako ng trabahong mapapasukan. Masasabi ko naman na may utak ako, Papadudut. Sa katunayan ay pagtiteacher nga yung kurso ko nung kolehiyo. Pero hindi ko natapos kasi ako na ang tumayong tatay sa pamilya namin. Ako na yung sumalo sa responsibilidad na hindi naman nagampanan ni tatay at ang masahol pa doon ay tinakasan niya. Aaminin kong hindi madali kahit katuwang ko naman si nanay. Wala naman akong karanasan sa pagiging breadwinner. Pero lahat ng pagdududa at alinlangan ay isinantabi ko. Lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa amin ay pinunan ko nang nakapasok ako sa call center bilang agent. Naging masaya po ako noong kumita na ako ng pera kasi nabibili ko na yung mga bagay na hindi ko nabibili nung estudyante pa lamang ako. Nakakapag-abot ako kay nanay at kahit paano ay hindi na kami salad sa pagkain. Pero kasabay noon, yung higit kong pagkakasangkot sa iba't ibang uri ng kaaliwan o pampalipas oras ng mga taong nasa paligid ko. Hindi na lamang ako heavy smoker dahil natuto na rin akong uminom ng alak, Papadudut. At hindi lang basta tikim-tikim dahil mga warakan talaga yung mga pinupuntahan kong inuman. Yung bang tipong kulang na lang ay gumapang ka pa uwi dahil sa sobrang kalasingan. Masayang masaya po ako pag napapasukan ng alak ang sistema ko. Alam kong masama pero bata pa ako. Yun ang nasa isipan ko. At katawan ko naman ito kaya ako ang masusunod dito. Nakakabaliw, nakakaaliw. Yan po ang eksaktong tawag sa pakiramdam na dulot sa akin ng paninigarilyo at pag-iinom. At hindi nga nagtagal ay naging bisyo ko na ang mga yon. Dahilan para mapansin na ako ng nanay ko.
Sino ba yon? Is oras na ng gabi ah. Andyan na! Uy! Ay, patay! Nay, di po ako pating. Si Amos to, yung anak nyo. Sandali nga. Lasing ka ba? Nakainom lang po. Nakainom ka lang sa lagay na yan? Mamaya nyo na po ako sermonan. Tulungan nyo na lang po muna ako. Ano pa nga ba? Alangan naman pabayaan kita dyan. Sige, halika na. Tumayo ka na at maupo ka dun sa sofa. Dahan-dahan, baka matalisod ka. Nay naman, sungit nyo. Sinong hindi magsusungit? Anong oras na tapos uuwi ka pang laseng? Gusto nyo ba di na lang ako umuwi? Manahimik ka ha? Ayan, umupo ka dyan. Ay, sarap ng malambot na sopa sa puwet. Anak, bakit ka ba kasi nagpakalasing? Hindi naman ako masyadong lasing, Nay. Anong hindi? Sumisisid ka na nga ron sa sahig kanina. Natalisod lang po ako ng binti ko. Ayos lang ako. Bakit ka nga kako uminom? May problema ba? Wala po. Happy-happy lang. Nak, ganyan ba kayo mag-happy-happy na mga katrabaho mo? Halos gabi-gabi ka nang umuuwing lasing ah. Nung nakaraan, doon ka natulog sa tapat ng tindahan ni Aling Flor. Nagulat tuloy yung matanda, akala niya may sinalvage sa tapat nila. Nervyosa lang masyado si Aling Flor. Mahilig kasi siya sa kape. Kahit na. Kaya nga kung may problema ka, sabihin mo para natutulungan ka namin ng kapatid mo. Si Badet po pala, nasan? Nandun sa tita mo. Doon ko muna pinatulog kasi nga kararating ko lang din. Wala siyang kasama. Nay naman eh. Bakit niyo doon iniwanan yung kapatid ko? At bakit hindi? Kamag-anak naman natin yon. Oo nga, kaya lang, di ba? Madaling uminit ulo ni tita pag makulit yung bata. Kilala ko si Badet. May kalikutan yun at pagkamadaldal. Baka pinagalitan na yun dun. Tara po, sunduin na natin siya. Ay nako, bukas na. Wala nang tricycle papunta sa tita mo. Ayoko maglakad. Ganyan naman kayo eh. Anong ganyan naman kayong sinasabi mo dyan? Ayos lang na sa inyo na patulugin dun si Badet. Di kayo nag-aalala kasi wala kayong pakialam sa amin. Amos, nagiging bastos na yung bunganga mo ha? Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Nanay mo pa rin ako. Nanay nga namin kayo, pero anak ba turing nyo sa amin ni Badet? Malamang, galing kayo sa akin. Ako ang nagdala sa inyo ng 9 na buwan. Ay! Alam mo ikaw, naiirita na ako sa'yo ha? Di ko alam kung dahil lasing ka kaya tumatalim yung dila mo o naiimpluwensyahan ka lang ng mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi nga sabi ko lasing. Nakainom lang. Tsaka pwede ba, huwag nyo ang dinadamay mga kasamaan ko sa trabaho. Mabuti pa nga sila eh. Pamilya turing sa akin. Kesa naman sa inyong dalawa ni tatay. Nagpakalanay ako sa inyo ha? Hindi mo lang napapansin pero ginagawa ko lahat ng makakaya ko. Kung bakit kasi nagkaroon ako ng walang kwentang asawa na ngayon nagpapakasasa dun sa kabit niya. Baka demonyo talaga niyang tatay niyo. Baka kasi kasalanan nyo rin kaya nang babae si tatay. Baka kasi nairita na siya sa ingay ng bunganga nyo kaya yun, naghanap ng iba. Yung mabait, hindi naninigaw at higit sa lahat, maganda. Ang kapal naman ng mukha mong sabihan ako ng ganyan. Wala kayo sa lugar ko kasi hindi naman kayo yung sinaktan. Nasaktan din kami nung iwanan tayo ni tatay. Pero ako yung mas nasaktan kasi ilang beses akong iniputan sa ulo ng tatay niyong pamangkin ni Satanas. Tapos ipapamukha mo sa akin na nagkulang ako? Kaya niya ako pinagpalit? Kung hindi kayo nagkulang, bakit di pa rin niya kayo pinili? Hindi ko alam! Ginawa ko naman lahat pero sadyang mapaghanap yung tatay niyo. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Baka gusto mong paduguin ko yung bunganga mo. Sige, gawin niyo! Gawin niyo! Total, pareho naman kayo ni tatay na mabigat ang kamay. Lagi niyo ang pinapalo si Badet. Nagsusumbog sa akin yung kapatid ko habang umiiyak. Ikaw na nagsabi, di ba? Makulit yung kapatid mo? Kaya natural lang na mapalo siya. Sana kasi habaan yung pasensya niyo. Kung makapagsalita ka, hindi ko naman binubugbog yung kapatid mo ah. Kurot lang yon, tsaka palo sa kamay. Ang tawag doon, pagdidisiplina. Ibang klase talaga kayo ni tatay. Sana alam niyo epekto ng mga ginagawa niyo sa amin ni Badet. Pwede ba, Amos? Tigilan na natin tong usapan na to. Inaantok na ako.
Hindi ko alam kung anong gusto mong tumbukin. Pero napapagod na akong makipagtalo sa'yo. Hindi po totoo na kapag lasing ka, hindi mo alam ang mga sinasabi at ginagawa mo. Kadalasan alam mo, hindi mo lang kontrolado yung bawat salita na lumalabas sa bibig mo at yung kinikilos mo mismo. Totoo rin yung kapag tinamaan ka ng alak, nakakapagsabi ka ng totoo. Kaya nga walang pag-aatubili kong naisumbat sa nanay ko yung mga tampo ko sa kanya at nakuha ko pa siyang sisihin kung bakit ng babae si tatay noon at mas pinili nitong sumama sa ibang tao kesa sa amin. Galit po ako sa tatay ko pero galit din ako sa nanay ko. Alam ko na utang na loob namin sa kanya ni Badet ang buhay na meron kami dahil dinala niya kami noon sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Pero sana pinatay na lamang niya kami noon bago pa man kami isinilang kung hindi rin nila kaya ni tatay na maging mabuting magulang sa amin, Papa Dudut. Sa mga tao na hindi dumaan sa ganong klase ng pagtuturing sa isang pamilya, madaling sabihin na umusad na lamang, kalimutan at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit paano ko gagawin yon kung hindi ko alam kung anong paa ang una kong ihahakbang? Ang totoo, nakatali pa rin ako sa nakaraan. Lumipas po ang mga taon, tumungtong ako sa edad na 29 pero wala pa ring direksyon ng buhay ko. Madalas akong nagigising sa hindi pamilyar na lugar tulad ng mga motel at apartel ng mag-isa. Matapos akong iwan ang mga babaeng sinama ko doon para ikama. Hindi na lang pag-inom ng alak at paninigarilyo ang ginagawa ko dahil nasasangkot na rin ako sa gulo sa mga lugar na pinupuntahan ko, Papa Dudut. Ilang beses na ako nareklamo sa barangay dahil sa paninira ko ng gamit sa mga bar na iniinuman ko, lalo pag tinamaan ako ng kalasingan. May ilang beses na sa kalsada na ako natutulog at nagigising kasi hindi ko na mailakad ang mga paa ko dahil sa hilo. Pero pumapasok pa rin ako sa trabaho pagkaraan ng ilang oras, natulog na parang walang nangyari. Tuloy lang ang buhay, ika nga. Ewan ko, Papa Dudut, sirang-sira na ako. Mukha lang akong ayos kasi nakasasabay pa rin ako sa kulitan at kwentuhan ng mga tropa at katrabaho ko. Pero wasak na wasak ang puso ko. Marami akong kinaiinggitan, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera na minsan po naming napag-usapan ni Badet. Kuya, ito tubig. Mukhang masama na yung ubo mo ah. Pa-check up ka na kaya. Ayos lang ako, Badet. Nasamid lang ako. Akin na yung tubig. Salamat. Hindi ganyan yung ubo ng nasamid. Tsaka parang nung isang araw pa yan ah. Sabi ni nanay di ka raw pumasok ngayon kasi masama pakiramdam mo. Masakit lang ulo ko. Pero wala naman akong lagnat. Ayokong umarap sa computer at tumanggap ng tawag pag ganito pakiramdam ko. Madali uminit ulo ko. Pero ayos lang talaga ako. Di mo kailangang mag-alala. Sa katunayan, medyo guminhawa na nga pakiramdam ko kasi nakatulog ako ng mahaba. Puyat lang siguro to. Madalas ka bang puyat? Medyo, kasi paiba-iba shift ko eh. Minsan pang-araw ako, minsan pang-gabi. Kahit ilang taon na ako nagtatrabaho sa call center, di pa rin sanay katawan ko sa pabago-bagong schedule. Kuya, alagaan mong sarili mo. Huwag mong abusuhin kasi hindi ka na bumabata. Mahirap magkasakit. Alam ko naman yun at salamat sa pagpapaalala pero kaya ko na sarili ko. Malakas yata tong kuya mo. Sige, sabi mo yan eh. Nga pala, kumusta ang pag-aaral mo? Mabuti kuya. Masaya ako sa kurso ko. Nag-e-enjoy ako sa klase. Yun yung mahalaga. Kasi pag hindi ka nag-e-enjoy sa pinag-aaralan mo, sayang naman pinapasok mo.
Natanong ko kasi napagkwentuhan namin ng katrabaho ko yung kapatid niya. Siya rin kasi nagpapaaral dun. Ayun nga, gusto nun mag-masscom pero pinakuha sa kanya ng katrabaho ko tungkol sa pagbibusiness. Ano nangyari sa kapatid niya? Panay bagsak yung grado. Tumataginting na 5. Tapos meron ding incomplete. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Pero, kinausap niya na ba yung kapatid niya? Kinausap niya kaya nga niya nalaman na hindi pala tumasaya sa kursong pinakuha niya. Ayun, pinalipat na lang niya sa gustong kurso. Sana maging maayos na yung pag-aaral ng kapatid niya. Pero grabe yung gastos. Medyo mahal din kasi per semester sa college na pinapasukan ng kapatid niya eh. Naiintindihan ko rin naman yung kapatid niya kasi mahirap pag-aralan yung kursong di mo gusto. Pero gets ko rin yung katrabaho mo. Baka may dahilan kaya yun yung pinakuha niya sa kapatid niya. Oo, kasi gusto nun magnegosyo. Di rin naman siya college graduate tulad ko. Kaya sa kapatid na lang niya pinasa yung naunsyamin niyang pangarap. Pero mali pa rin yun. Lalo kung wala sa kursong yun yung puso ng kapatid niya. Kaya nga ikaw, hinayaan kita na kunin yung kurso na gusto mo. Kasi ikaw naman yung papasok sa eskwelahan araw-araw para mag-aral, hindi ako. At pag di ka masaya sa pinag-aaralan mo, di ka rin gaganahan. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo kuya kasi pinag-aaral mo ko. Normal lang naman na pag-aralin kita. Sabi kasi sa akin ni nanay na tumigil na lang daw ako sa pag-aaral. Maghanap na lang daw ako ng trabaho para matapos na yung pagpapagawa natin dito sa bahay. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, nung isang araw lang. Hayaan mo, kakausapin ko si nanay. Wag na kuya, baka mag-away lang kayo Wala akong pakialam. Kung makapagsalita kasi siya, akala niya siya nagpapaaral sa'yo. Palagpasin mo na yun kuya. Baka nasabi niya lang yun kasi gusto na lang niyang matapos na tong bahay natin. Natitirhan naman natin tong bahay kahit di pa tapos. Masyado lang siyang maarte. Ang sabihin mo, gusto lang niyang may maibida sa mga kapitbahay natin. Yang sinanay talaga minsan nakakainis Imbis na palakasin niya loob mo sa pag-aaral mo, kung ano-ano pang sinasabi sa'yo. Parang di ka na nasanay kay nanay. Diba, bata pa lang tayo, ganyan na siya pati si tatay. Oo, kaya nga ang malas natin kasi mga magulang natin sila. Kumusta na kaya si tatay? Ewan, Di mo ba siya namimiss? hindi. Saka di ko na siya masyadong iniisip. Bakit ko ba iisipin yung tao nang iwan sa atin? Aksaya lang yun ng oras. Ikaw ba? Huwag mong sabihin na namimiss mo siya. Masama na ba akong anak kung sasabihin kong oo? Na minsan namimiss ko siya? Di ka masamang anak. Kung yan yung nararamdaman mo, wala namang mali dyan. Kahit ilang taon na yung nakalipas, may mga araw na hinahanap-hanap ko pa rin si tatay. Kasi kahit naman papaano, mabait siya sa atin lalo pag di sila nag-aaway ni nanay. Di ko mapigilan isipin kung naaalala pa ba niya tayo o ano. Baka naaalala pa niya tayo pero hanggang doon na lang yun. Minsan, di naman yung tao mismo yung namimiss natin Yung panahon lang nakasama pa natin sila. Kuya, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin napapatawad si tatay? Hindi. Ewan ko rin kung darating pa yung araw na mapapatawad ko siya kasi sa ngayon, malabong mangyari yun. Si nanay, Bakit mo naman natanong yan? kahit hindi mo kasi sabihin, ramdam ko na may tampo ka kay nanay. Tsaka, naririnig ko kayong nagkakasagutan. Di ako bingi at ayoko magbulag-bulaga na may mali. Sorry Badet, di ko sinasadya na marinig mo pa yon. Ayos lang, kasi totoo naman yung mga sinasabi mo sa kanya na palaasa siya at pinagsasalitaan tayo ng kung ano-anong di maganda lalo na pagpagod siya. Ako rin naman may tampo sa kanya pero sinasantabi ko lang kasi nanay pa rin natin siya Wag na lang talaga niyang uulitin yung sinabi niya sa'yo kasi di ko na yun palalagpasin. Basta mag-aral kang mabuti. Yaan mo na si nanay. Thank you kuya kasi nandyan ka. Baka kung wala ka, hindi ako nakakapag-aral ngayon. Kapatid kita, Badet. At mahal kita. Nangako ako noon sa sarili ko na pagtatapusin kita ng pag-aaral. Para kapag kaya mo na, di ka na mahihirapang lumayo dito sa atin. Saan naman ako pupunta? Ewan ko. Bahala ka na.
Basta ligtas ka. Ba't mo naman naisip na gusto kong umalis? Baka kasi gusto mo ng katahimikan, ng peace of mind. Yung walang tao na magdidikta sa'yo at magsasabi ng di maganda. Tulad ng ginagawa ni nanay. Pero pag umalis ka, kausapin mo pa rin ako ha. Mamimiss kita. Ewan ko sa'yo kuya, hindi ako aalis. Kung umalis man ako, uuwi pa rin ako dito sa bahay natin kasi mamimiss ko pa rin kayo ni nanay. Pamilya ko kayo at mahal ko kayo. Di ko kayo kayang ipagpalit sa kahit na anong bagay sa mundo. Basta magsikap ka sa pag-aaral mo. Pagbutihin mo pero lagi mong tatandaan na proud ako sa'yo. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Kuya mo nga ako, pero kaibigan mo rin ako. Salamat kuya. Walang anuman. Kuya, nag-aalala talaga ako dyan sa ubo mo. Ayos lang ako. Pakikuha mo na lang ulit ako ng tubig. Sige, pero pag di pa yan nawala bukas, magpapacheck up ka na ah. Bawal tumanggi. Kakayosi ko yon kaya ako sinumpong ng matinding ubo o papadudot. Natakot nga ako kasi baka bumalik na yung hika ko. Gusto ko pong magbagong buhay pero hindi ko alam kung papaano. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi kayang humingi ng tulong sa iba dahil nasanay akong kinakahiya at sinosolo ang lahat. Pero mapilit ang kapatid ko. Lagi akong tinatanong at kinukumusta kaya sa huli ay nabanggit ko na nga sa kanya ang tungkol sa bisyo ko at epekto nito sa kalusugan. Nang dahil sa pag-uusap namin yon ni Badet ay nabigyan ako ng pagkakataon na palayain yung mahinang bersyon ng sarili ko. Hindi na rin ako natakot magsabi sa kanya ng mga alalahanin ko. Takot at pagkainggit sa ibang tao. At napatunayan ko na siya pa rin ang baby sister ko na maunawain at mabuting tao. Sa abot ng makakaya ni Badet ay pinayuhan niya ako na maghinay-hinay sa mga bisyo ko. Lalo na at hindi na ako bumabata. At kahit mahirap sa akin na tuluyang ihinto ang paninigarilyo ay sinubukan ko papadudot. Kaya lang hindi pala ganong kadaling bitawan yung kinasanayan mo. Na kahit na ginagawa mo naman ang lahat. Napatunayan ko po yon dahil nakamamatay po ang pakiramdam noong nagbawas ako ng yosi. Kung dati, kaya kong umubos ng kalahati hanggang isang kahang sigarilyo. Nagbawas po ako hanggang sa nakatatlong stick na lamang ako. Pero naglalaway po ako papadudot. Para akong asong nabubuwang. Hindi rin ako makatulog ng maayos, gawa na rin ng paiba-ibang schedule ng shift ko. Mas kinakain ako ng kalungkutan. Sumasakit ng matindi ang ulo ko at nagiging aburido ako at hindi rin ako mapakali. Meron akong bagay na hinahanap-hanap na kulang at alam kong yosi lamang ang makakapuno noon. Nagkontrol din po ako sa pag-inom ng alak pero lumakas naman ang pagkakape. May ilang beses na sumusuka na lamang ako dahil sa acid reflux pero binaliwala ko yon. Nahihiya po ako kay Badet kasi akala niya may progreso na yung pagbabagong buhay ko. Pero lingid sa kaalaman niya ay unti-unti na naman akong nahuhulog sa mga bisyo ko. Masarap po ang bawal at nakakasira ng ulo pag tinigilan ko po yon, papadudot. Mahirap pigilan ang bawal. Napatunayan ko po yon nang muli kong yakapin ang mga bisyo ko. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Simula noong bumalik ako sa pag-yosi ay hindi ko na po naranasan yung mga sintomas na dulot ng paghinto ko dito. At aaminin kong naging maligaya muli ako. Kaya nga mas lalong tumindi ang addiction ko sa sigarilyo hanggang sa hindi ko na lamang namamalayan na kaya ko na ulit umubos ng 20 peraso o higit pang stick kada araw. Bukod sa tradisyonal na paghit-hit ng tabako, nagvi-vape na rin po ako papadudot. Ginagawa ko yon pag off ko para hindi maghinala ang kapatid ko na bumalik na naman ako sa dating gawi. Pero lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Lalo na kung hindi mo ito nakukuha sa mabuting paraan. Nagsimula po yon nung kasagsagan ng pandemya at tinamaan ako ng COVID-19.
Nahirapan po ako makarecover ang katawan ko at akala ko ay katapusan ko na. Pansamantala kong hininto ang mga bisyo ko habang nagpapagaling. Pero muli akong nalulong pagkalipas ng ilang buwan. Ewan, nakakabaliw yung pandemya at ang paninigarilyo lang ang sumalba sa akin. Alam kong bawal pero palihim po akong humihit-hit ng tabako. Lumipas ang mga buwan at hindi na ako nakawala sa bisyo ko hanggang isang araw ay naaktuhan ako ni Badet na naninigarilyo na dahilan para magalit siya ng husto sa akin. Kuya, vape to, diba? Ha? Naninigarilyo ka na naman? Ano, Badet? Isang stick lang naman. Anong isang stick? Maniwala ako sa'yo, dami upos dyan sa paanan mo. Tapos nagbe-vape ka pa rin? Minsan lang naman. Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi mo kasi naiintindihan. Yan na lang yung libangan ko eh. Yan na lang yung nagbibigay aliw sa akin pag malungkot ako. Pag stress ako sa trabaho. Pag pagod ako. Pero nangako ka sa akin na susubukan mong tumigil sa paninigarilyo. Pero anong nangyari? Sinubukan ko naman pero di ko kaya. Para akong mababaliw. Kaya akin na yung vape ko, please. Akin na yan. Ayoko nga. Dapat dito sinisira. Uy, wag mong sirain. Akin na sabi. Kuya, ano Huwag ba? kang matigas ang ulo. Nasasaktan Kuya mo ako. Lumayo ka nga sa akin. Akin na kasi yung vape ko. Hoy, ano bang nangyayari rito? Oh, nandito na pala yung magaling nating nanay. Lasing ka na naman ba? Hindi, pero saan kayo nang galing, Nay? Teka, wag niyo nang sabihin. Alam ko pala kung saan. Pupusta ako. Nandun na naman kayo sa bingguan. Tapos umuwi lang kayo ngayon kasi nagugutom kayo. Wala ka nang pakialam doon. Yun na lang ang libangan ko tapos panghihimasukan mo pa? Yan din po yung sinasabi ko kay Badet. Yung pagyoyosi na lang yung libangan ko. Pero pinakaikialaman pa ng magaling yung anak. Hindi ko pa kakialaman yung pagyoyosi mo kung di ka nagsabi sa akin na titigil ka na. Di ka ba nakikinig? Sinubukan ko naman, di ba? Akala mo kasi nagsisinungaling ako eh. Kung sinubukan mo, bakit mo sinukuan? Bakit ka ulit bumalik sa paninigarilyo? Kasi mas masarap yung bawal. Kaya ka ubo ng ubo kasi kakasigarilyo mo. Di ka ba talaga titigil hanggat di ka na-ospital tulad nung na-COVID ka? Di naman dahil sa pagyoyosi yun. Nagkataon lang yun kasi nga may pandemya. Tapos nagkakawaan pa ng sakit. Kung di naman ako tinest, di ako magpo-positibo kaya ano pang pinuputok ng butsi mo? Di naman ikaw bumibili ng sigarilyo ko. Ako naman ah. Ando na tayo na ikaw yung gumagastos sa sigarilyo mo pero sana maisip mo na nag-aalala kami ni nanay. Baka ikaw oo. Pero si nanay duda ako. Talaga ba, Nay? Nag-aalala ka sa akin? Ay naku Badet, hayaan mo na yung kuya mo. Kung gusto niya magkasakit kakasigarilyo niya, bahala siya. Total napakatigas naman ang ulo niya. Oh, kita mo na? Yan ba yung sinasabi mo nag-aalala? Nay, ba't kayo ganyan? Di ba kayo natatakot na baka magkasakit si kuya? Sabi niyo may hika siya, di ba? Eh, tigas-tigas nga ng ulo. Hindi ka ba nakikinig? Saka matanda na yan si Amos. Alam na niyang ginagawa niya. Hoy Amos, sinabihan na kita dati na tigilan mo na yung kakasigarilyo. Pero hindi ka naman nakikinig. Nakakasawa ka ng pagsabihan, alam mo ba yon? Diyan naman kayo magaling eh. Kailan ba kayo nagtyaga sa amin? Parang di nyo kami anak kung ituring. Uulitin na naman ba natin yung usapang yan? Nay, please, tama na po. Huwag na po kayong ganyan sa amin ni kuya, oh. Kinakampihan mo na tong kuya mo? Pero tama naman siya sa mga sinabi niya. Kahit kasama namin kayo, di namin nararamdaman na may nanay nga kami. Anong gusto niyong gawin ko para maramdaman niyo? Sige nga! Bakit kami tinatanong mo? Kami ba yung nagdala ng mga anak sa mundong to? Di ba dapat alam nyo na yun kasi kayo ni tatay yung mga magulang namin? Huwag niyo nga mabanggit-banggit yung tatay niyo. Nasusuka ako. Dapat talaga may licensure exam sa gustong maging magulang. Yung mga bumagsak, kinakapon para di na magkaanak. Ano kami? Aso't pusa para kapunin? Buti pa nga yung aso't pusa marunong magmahal eh. Eh kayo? Sumusobra ka na talagang lalaki ka, ha? Nay, kuya, please, tumigil na po kayo. Yang kuya mo ang patigilin mo, wag ako. Bigla-bigla na lang nangaaway, hindi ko naman inaano. Nagiging kaugali na ng mga basagulero dun sa kanto. At least, di ka ugali nyo. Wisit ka talaga? Sinabing tumigil na kayo. Nay, kuya. Oh, Badet.
Ano nangyayari sa'yo? Anak, bakit? Badet! Badet! Anak! Gumising ka! Badet! Sinugod po namin si Badet sa ospital ng araw na yon at nanatili siya roon ayon sa atas ng doktor na tumingin sa kanya. Hindi ko po alam na merong sakit si Badet. Doon na lamang pumasok sa isip ko yung putla ng balat niya at panghihina ng katawan niya bago siya hinimatay. Tapos inaway ko pa siya at sinigawan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Para sa akin ay pwede namang hindi ko na lamang siya pinatulan at inunawa ko na lamang ang nararamdaman niya bilang kuya niya. Pero masyado po akong nabulag ng emosyon ko at hindi ko na naisip ang maging matino. Sising-sisi po ako ng mga panahon na yon kasi pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nasa ospital ang kapatid ko. Ngunit huli na pala ang pagsisisi kong yon dahil merong paraan ang tadhana para maningil sa mga bagay na nagawa natin na hindi nakabubuti sa ating sarili at sa ating kapwa. Nasabi ko po yon dahil pagkaraan ng ilang mga hospital test na isinagawa kay Badet ay na-diagnose po siya na meron siyang lung cancer. At ang masakla pa ay nasa final stage na po yon, Papa Dudut. Kulang na lang ay gumuho ang mundo namin ni Nanay matapos naming malaman ang sakit ni Badet. Palaisipan sa amin kung paano siya nagkaroon ng ganong karamdaman dahil hindi naman siya naninigarilyo at kilala kong maingat at malinis sa katawan ng kapatid ko. Yun pala ay kasalanan ko, Papa Dudut, dahil nakuha ni Badet ang cancer sa paninigarilyo ko o yung ba yung tinatawag nilang second hand smoke. Halos gumuho po ang mundo ko nang malaman kong kagagawan ko kung bakit may sakit ang kapatid ko. At kahit maliit ang tsansa na makaligtas pa siya, iginapang ko po ang gamutan ni Badet ngunit makaraan lamang ang 5 buwan ay binawian siya ng buhay. At hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko dahil sising-sisi pa rin ako. At panay ako nang hingi ng tawad sa kanya hanggang libingan. Nak, huwag ka naman masyadong magpakalasing kasi baka may mangyaring masama sa'yo. Ayos nga yun, Nay, di ba? Para mamatay na rin ako katulad ni Badet. Para makasama ko na siya. Huwag mo namang sabihin yan. Ayokong mawala ka rin sa akin. Hindi ko kasi alam kung paano mawawala yung sakit, Nay. Kaya ako umiinom kasi umaasa ako na kahit saglit, baka makalimutan ko yung nangyari kay Badet. Wala na po yung kapatid ko eh. At kasalanan ko kung bakit siya namatay. Hindi mo naman ginusto yun. Hindi mo yun kasalanan, anak. Kasalanan ko po yun. Kasi di ako nakinig sa inyo. Kung sana tinigilan ko na noon pa yung paninigarilyo, hindi magkakakanser yung kapatid ko. Kung bakit kasi siya pa yung tinamaan eh. Bakit di na lang ako? Hindi naman natin hawak yung buhay natin, anak. Hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin. Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya nga bakit si Badet pa? Bakit di na lang po ako? Hindi ko alam ang sagot dyan. Pero ako man nasasaktan sa pagkawala ng kapatid mo. Napagdaanan ko na to nung namatay yung isa niyong kapatid. Kaya akala ko hindi na masyadong masakit. Pero masakit pa rin pala. Mas doble yung sakit na nararamdaman ko ngayon kasi hindi madaling mawala ng anak. At baka hindi ko na kayanin kung pati ikaw mawala pa sa akin, Amos. Hindi ko lang po maintindihan kasi ganun na lang po kadaling nangyari ang lahat eh. Ang bilis. Ang dami pang pangarap ng kapatid ko. Kagraduate pa siya. Magiging reporter pa yan kasi pangarap niya yun talaga eh. Lagi nga niyang binibida sa akin na makikita raw natin siya sa TV balang araw. Tapos hindi na pala mangyayari. Napaka-unfair, Nay. Ang bata pa ng kapatid ko.
Pero sigurado ako na kung nakikita ka niya ngayon, hindi niya gugustuhin na nagkakaganyan ka. Talaga ba, Nay? Kasi yung nasa isip ko ngayon, kabaliktaran niya. Baka galit sa akin yung kapatid ko eh. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Kasi kasalanan ko kung bakit siya namatay. Itong bisyo ko yung pumatay sa kanya. Ang tanga ko kasi. Dapat sa sarili ko binabatukan. Yan pa. Tigilan mo na yan! Huwag mong saktan yung sarili mo! Sinong sasaktan ko, Nay? Kasalanan ko naman talaga. Hindi naman kita sinisisi, di ba? Hindi ko rin tanggap na kinuha sa atin na maaga si Badet. Pero ayoko maramdaman mo na kasalanan mo yung nangyari. Hindi natin kontrolado ang lahat. Wala tayong kakayahan para malaman ang mangyayari sa hinaharap. Pero tandaan mo na hindi mo naman kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Kasama mo ko, anak. Nanay mo ko, hindi ba? Opo, Nay. Marami na akong pagkukulang sa inyo ng mga anak ko. Simula nung mga bata pa lang kayo, lalo na sa iyo, Amos. Kaya sana patawarin mo si nanay. Marami akong napagtanto nitong nawala si Badet. Marami rin akong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana mas pinagbuti ko pa yung pagiging nanay ko sa inyo. Naniniwala ako na ginawa niyo naman po yung lahat ng makakaya niyo. Di lang talaga kayo yung pinakamagaling na nanay. Pero wala naman pong perpekto. Kaya nga gusto kong bumawi. Ewan ko, pero ayoko na ulit mawala ng anak kasi hindi ko na talaga kakayanin. Sana mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko noon sa inyo. Sa hindi ko pagiging mabuting ina. Matagal ko na po kayong pinatawad. Siguro kung may nararamdaman man ako ngayon sa inyo, tampo na lang. Ayoko rin naman kayong kamuhian habang buhay kasi kayo pa rin yung nanay namin. Pinarealize sa akin ni Badet na mahalaga pa rin kayo. Kasi nanatili kayo sa tabi namin nung iniwan tayo ni tatay. Di nyo kami nabandona o pinabayaan. Hindi ko yun magagawa kasi mga anak ko kayo. Pero aminado ako na malaki yung pagkukulang ko kasi nasasaktan din ako noong mga panahon na yun. Nagmahalang naman ako. Bakit kailangan akong pagmukhaing tanga ng tatay nyo? Pero ayun nga, kinatagalan, unti-unti napalaya ko na rin yung sarili ko sa pag-ibig sa tatay nyo. Medyo mabagal lang at matagal yung pag-usad ko kaya naapektuhan yung pagiging nanay ko sa inyo. Pero hindi ko dedepensahan ang sarili ko. Malaking kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Sana mas naging matatag ako kasi magulang na ako eh. Di na yun tungkol sa akin kasi may mga anak na ako. Mas dapat kayo na ang inuna ko. Tapos na naman po yun, Nay. Ang mahalaga yung ngayon. Sana dumating din yung pagkakataon na makausad ako sa pagkawala ni Badet. Makakausad ka. Tayo. Hindi ka nag-iisa kasi kasama mo ko, anak. Salamat, Nay. Namimiss ko na po si Badet. Namimiss ko na po yung tawa, yung ingay, yung kakulitan at yung mga kwento niya. Namimiss ko na rin yung kapatid mong yun, anak. Lalo na yung nagagalit siya sa akin pagdating ko sa bahay galing sa bingguhan. Pero ang mas namimiss ko sa kanya, yung lambing niya. Lalo kapag hinihilot niya yung mga binti kong nangangalay. Marami po akong pinagsisihan sa mga nangyari, Papa Dudut. At kahit na sinabi ni nanay na walang may gusto sa pagkamatay ni Badet dahil sa sakit na kagagawa ng bisyo ko ay alam ko sa sarili ko na ako pa rin ang responsable kung bakit hindi na matutupad ng kapatid ko ang mga pangarap niya. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Hindi pa rin ako makatulog at punong-puno pa rin ng pagsisisi ang puso ko.
Marami akong sana at paano kung at magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin akong umaasa na masamang panaginip lamang ang lahat. Ito po ang dahilan kung bakit ibinahagi ko ang storya ng buhay ko, Papa Dudut. Alam kong maraming kabarangay natin ang magagalit sa akin kaya ngayon pa lamang ay humihingi na po ako ng tawad sa inyo. Masyado akong naging mahina ng mga panahon na yon. Kaya hindi ko na naisip ang magiging epekto ng mga bagay na ginawa ko sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Kaya sa kasalukuyan, hindi na po ako naninigarilyo. Tuluyan ko na pong tinigil ang bisyo ko sa sigarilyo at sa tulong ng eksperto ay unti-unti ko nang ina-address sa mga trauma ko sa aking sarili. Gusto ko pong maging maayos at gumaling. Kaya ako ito ginagawa. At alam ko na hindi ko kakayanin kung ako lamang mag-isa, Papa Dudut. Tanging hiling ko lamang na sana'y proud sa akin si Badet. Siya po ang inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay kahit na gusto ko nang mamatay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo na basahin ang aking kwento. Sana po'y kapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin, lalo na yung tulad kong lulong sa paninigarilyo noon. God bless po sa Barangay Love Stories at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amos. Mahalaga na maging responsable tayo hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa kapwa nating tao, sa kalikasan at sa mga hayop na kasama nating naninirahan sa mundong ito. Huwag po nating abusuhin ang ating katawan lalo na sa usaping pangkalusugan dahil higit na maituturing na yaman sa mundo yung hindi natin pagkakaroon ng karamdaman. Mga kabarangay, marami tayong tahimik na laban na kinakaharap. May mga pinagdadaanan tayo sa buhay na tayo lamang ang nakakaalam. Kaya mahalaga na maging mabuti tayo sa ating kapwa pagkat hindi natin tiyak kung gaano kabigat ang kanilang dalahin. Kung hindi natin sila kayang tulungan ay huwag nating dagdagan ang kanilang mga problema. Sa mga magulang dyan, mahalin po natin ang ating mga anak dahil biyaya sila galing sa langit. Huwag nating iparamdam sa kanila na pabigat sila kasi anuman ang mangyari ay sagutin natin sila. Sa mga anak naman dyan, mahalin natin ang ating mga magulang. Sa pagtanda nila, huwag natin silang kalilimutan. Balang araw ay magiging magulang din tayo at gusto rin nating alalahanin tayo ng mga anak natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.